Dear Kuya Bono, magandang oras sa lahat ng kapuso. Sana'y nasa mabuting kalagayan ng lahat. Well, ako okay naman pero nandito ako ngayon sa ospital. Nagbabantay ng pasyente. Si Lester, boyfriend ko. Sobrang nakakainip dito lalo na't napakinggan ko na lahat ng kwento sa cellphone ko na hiningi ko kay Ate Claire. Kaya nagpasya akong isulat nga din ang kwentong ito ng buhay ko. At hangad ko na sana ay mabasa mo rin sa iyong programa. So heto na, sisimulan ko na ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Pero bago ang lahat, tawagin mo na lang ako sa pangalang Helen. Fourth year college na ako sa kursong Computer Engineering nung makilala ko si Steven. Isa siya sa mga judges noong sumali ako ng Miss PUP SMBC. Wala akong hilig sa pageant, Kuya Bono, kaya lang napilitin na rin ako kasi pressured na ang dean namin kasi 2 taon nang walang representative ang department namin sa Miss PUP SMBC. Kasi naman halos puro lalaki ang population ng department namin. Sumali na lang ako. Charge to experience na lang din kako besides libre naman lahat. As in sponsored lahat. Kumuha si Dean ng bakla, si Terry, para turuan ako sa pagrampa kaya lang makunat akong turuan lalo na't hindi rin ako sanay mag high heels. Then that night of pageant came. Sobrang nervyos ko nung makita ko ang napakaraming tao. Bawat labas ko ng stage, sigawan ang mga ka-department ko. Sila lang sa gawing kanan ng gym. Malakas ang ilaw ng spotlight kaya hindi ko talaga maaninag ang mga mukha nila pero nakita ko si Josiah sa gawing kaliwa. Kaya naman lalo pa akong na-conscious noon sa performance ko sa stage. Pero may tanong ang isip ko noon, Kuya Bono, bakit nandun pa si Josiah? Akala ko nagpunta na ng abroad. From that moment on, tuwing lalabas ako ng backstage, napapalingon ako sa kinaroroonan ni Josiah at nakatitig siya sa akin, nakangiti ng maluwang. Feeling ko, pinagtatawanan niya ako. Question and answer portion, bumunot kami ng pangalan ng judge na magtatanong. And all of the 8 judges, si Steven pa talaga ang nabunot ko. Tandang-tanda ko pa ang question niya sa akin. How far do you think you can go in the world of pageantry? Hindi ako nag-isip ng sagot. Sinabi ko yung totoo on the spot. Ang sabi ko, I am representing my department with pride, but I don't think I need to join another pageant after this. Pageantry is not my cup of tea, but I wish the rest of my co-candidates will go farther and fulfill their dreams to be a beauty queen. That's all, thank you. Oh, di nakatunga nga ang mga judges, pero may pumalakpak na isa, si Josiah. Then nagtawag ng top 5 finalists. Hindi ako umaasa, Kuya Bono, na matawag ako, kaya okay lang kung hindi ako natawag. Hindi naman kasi talaga ako ganun kaganda. Napaka-simple ko lang. Oo, medyo matangkad ako sa 5'4" kong height,
Kaya lang hindi ako sanay rumampa. So okay lang sa akin na hindi ako napasok sa finalist at okay lang na wala ako kahit isang award na natanggap. Kasi mas higit pa sa award ang natanggap ko nung gabing yon pagkatapos ng pageant. Si Steven. Alumnus si Steven sa PUP-SMBC or Polytechnic University of the Philippines, Santa Maria, Bulacan Campus. Dati rin siyang sumasali sa mga male pageant noon kaya't qualified siyang maging judge. Noong gabing yon matapos ang pageant ay nakita ko siyang nakaabang sa hagdan ng backstage at marami kaming bumababa noon at nasa bandang likod kami ni Terry pero sa akin talaga siya nakatingin. At nung pagbaba ko ng hagdan ay lalong lumuwang ang ngiti niya sabay lapit sa akin. Hi Helen, bati niya. Hello sir, sagot ko naman, nahihiya. At yung hi and hello na yun Kuya Bono, ang naging simula ng aming very romantic relationship ni Steven. Madaling araw na nung ihatid niya kami ni Terry sa bahay ng tita ko kung saan ako nakatira. Ako ang reyna that time sa bahay ni tita kasi nasa abroad sila mag-asawa at sina Manang Delia at Ate Claire lang ang kasama kong nag-aalaga sa mga anak ni na tita. Taga-Cagayan sina Manang Delia at Ate Claire at laging umuwi ng Ambulong si Ate Claire. At tuwing babalik siya ng Bulacan ay may dala-dala siyang kwento mo Kuya Bono na nire-record ng pinsan niya. Tapos sinisave sa memory card. At madalas kaming dalawa ni Ate Claire ang magkasamang nakikinig sa mga stories mo. Adik na adik sa'yo sa Ate Claire Kuya Bono at madalas ay nakikita ko siyang lumuluha sa mga pinapakinggan naming kwento. Mabait silang mag-ina, sina Manang Delia at Ate Claire, at dahil sa kanila ay wala din ako naging problema sa pagtira kina Tita Malu. Sila ang nagpapaaral sa akin noon kasi mahirap lang ang pamilya ko at marami pa kaming magkakapatid sa Etiague, Isabela. Feeling ko talaga ako ang nanalo ng pageant dahil sa sobrang sayang nadama ko dahil kay Steven. Pagkagaling kasi namin ng gym ay inaya kaming kumain sa fast food na 24 hours na open. Hindi kagwapuhan si Steven Kuya Bono, pero maganda ang katawan niya at ibang dating talaga niya. Isa pa, mayaman. Isa siya sa mga successful alumni sa batch nila, kaya nga kinuha pa siyang judge sa pageant na sinalihan ko. Nung kumakain kami sa fast food, ang sabi niya, alam mo, ikaw lagi ang pinakamataas ang score sa akin eh. Kaya lang, marami kaming judges at iba-iba ang gusto namin kaya siguro hindi ka nanalo. Pero kung ako lang mag-isa ang mag-judge, ikaw sana ang nakakuha ng title. Hindi ko naman inaasam yan, Steven eh. Sa totoo lang napilitan lang ako kasi 2 taon nang wala kaming representative. Wala akong hilig sa pageant. Kaya nga, napansin ko yun eh. Pero alam mo yung simplicity mo, Helen, yun ang nakabihag sa puso ko. Thank you, Steven. Helen, may boyfriend ka ba? Pwede ba kang manligaw sa'yo? Nagkatinginan kami ni Terry noon. Wala. Okay. So, papayagan mo ba ako manligaw? Sige, Steven. Pinapayagan kita.
Sabado kinaumagahan kahit okay lang na late akong gumising pero may nanggulo sa akin. May nanggulo sa akin ba ng alas 8 ng umaga? Alam kong si Josiah yon kasi siya lang naman ang mahilig kumuha ng hibla ng walis tambo na siya niyang pangkikiliti sa mukha ko, sa ilong ko, sa tenga. Josh, ano ba? Inaantok pa ako. Sabi kong hindi ko dinilat ang mga mata ko. Gumising ka na. Kasi ito na ang huling pagkakataong makita mo ako. Sa sinabing yun ni Josiah ay pinilit kong idilat ang mga mata ko. Then humarap ako sa kanya. Maluwang ang ngiti niya. Ano nakain mo, Helen? Ba't ka sumali doon? Nagkalat ka tuloy. Beauty contest yun eh. Bakit may beauty ka ba? Josh, ba't nandito ka pa? Akala ko nagpunta ka na ng Australia. Napospone eh. Malakas daw ang bagyo doon. Okay. Kailan ang flight nyo? Mamaya, 3 p.m. Dapat, kagabi pa kita nilapitan eh, kaso may kasama kang lalaki. Yung judge ba yun? Oo, si Steven. At alam mo, Josh, gusto daw niya ako. Liligawan daw niya ako. Magsiselos ka ba? Oo, syempre. Pero wala naman ako magagawa eh. Break mo na ako, di ba? Huwag na natin pag-usapan yan, Josh. Tapos na eh. Mamimiss kita, Helen. Ngayon lang yan, Josh. Kasi andito ka pa. Pero pag nasa Sydney ka na at kasama mo na si Zoila, makakalimutan mo na ako. Noon, Kuya Bono, ay natahimik siya. Tagos sa kisame ang tingin niya, tapos bumalikwas, bumangon at tumayo mula sa kama ko. Tinitigan niya ako. Parang kinakapa niya sa isipan niya kung anong sasabihin niya sa akin. Hanggang sa bigla niya akong hinalikan sa pisngi at sinabing, alis na ako ha. Ingatan mo ang sarili mo. Tumango lang ako tapos lumabas na siya ng silid ko. Then bumalong ang luha ko. Gumapang sa gilid ng mata ko, then nahulog sa unan ko. Hindi ako pwedeng magsinungaling sa taong mahal ko. Kaya aminin ko sa'yo. Mahal ko pa si Zoila at may nakaraan kami na gusto niyang dugtungan namin. Ganito ang pag-amin sa akin ni Josiah noong kumprontahin ko siya matapos kong mapansin na panay ang tawagan nila ni Zoila. Tapos hindi binubura ni Josiah ang mga litrato ni Zoila sa phone niya. Kung bibili siya ng bagong phone, natatransfer din kaagad yung mga old pictures ni Zoila. Mestiza si Zoila, half Australian, half Pinay, at kababata siya ni Josiah. Naging sila nung high school sila, at may mga nangyari pa daw sa kanila noon. Then napunta na sa Australia si Zoila at doon na nagpatuloy ng pag-aaral. Then nawalan sila ng communication for 5 years. Noong magpunta din ng Australia ang mami ni Josiah at nakapag-asawa din ito ng biyudong Australiano. Naging Australian citizen ito at iyon, pinitisyon na niya si Josiah. Nag-iisa naman siyang anak. Maagang naulila sa ama si Josiah. Hindi na daw niya matandaan ang mukha ng daddy niya. Naging kami ni Josiah nung second year college kami. Pero kahit nung high school ay kaibigan ko na siya.
Kasi ang parents ni Josiah ay mga kaibigan ni Tita Malu, mga kasamahan nila sa church nila. Hindi gwapo si Josiah, Kuya Bono, pero maganda ang katawan at brown belter sa taekwondo. Minsan ko siyang nakitang nakipaglaban nung minsang mapagtripan kami sa lansangan. 3 ang kalaban niya at lahat yun ay tumumba. Mula noon, lalo akong humanga sa kanya kaya matapos ng 7 buwan niyang panliligaw ay sinagot ko siya. Nandito pa sa Pilipinas sina Tita Malu noong maging kami ni Josiah. Minsan kasi nagigitara din si Josiah sa church nila kaya close sila ni Tita na member naman ng choir. At iyon ang naging reason kung bakit welcome si Josiah sa bahay ni Tita noon. Mabait naman kasi talaga si Josiah at gentleman. Sa 2 taon naming relasyon ay hindi siya nagtangkang kunin ang pagkababae ko kahit magkatabi kami sa kama ng magdamag. We kiss passionately pero hanggang doon lang kami. Pero walang naniniwala noon na wala pa talagang nangyayari sa amin kasi sa school hindi kami naghihiwalay at sobrang close kami. Kahit sa taekwondo school ni Josiah, alam kong pinagbubulong-bulungan kami. Madalas din kasi ako noon doon sa school nila ng taekwondo. Tinuturuan ako ni Josiah noon ng self-defense, bagay na nagustuhan ko naman. Hindi nga lang ako nakapag-enroll ng taekwondo kasi ayaw ni Tita ng dagdag gastos. Ilocana din kasi si Tita, kapatid ni Papa, kaya't nasa dugo talaga niya ang pagiging kuripot. Binigyan na ako noon ni Josiah ng libro ng taekwondo, yung Complete Taekwondo Pumse ni Sang Kim. At kapag weekends ay tinuturuan din ako ni Josiah sa rooftop ng bahay ni Tita. Mabait at malambing si Josiah pero masungit siyang instructor sa taekwondo. Napipigan ko siya kapag hindi ko sineseryoso ang mga ginagawa namin. Tapos gaganti siya. Bigla niya ako sasakalin na parang totoo, pero uutusan din niya akong gawin yung tinuro sa akin kapag may sumakal sa akin. Minsan din, bigla siyang susulpot sa likod ko, yayakapin ako sa likod ko, tsaka sasabihin ako ng self-defense move. Ako naman, bigla kong tatapakan ng paan niya, sisikuin ng malakas, tapos haharap ako sa kanya, tsaka ko susuntukin sa ilalim ng baba niya o kaya sa leeg niya. Pero dahil inaasahan niya yung atake ko ay nakakailag siya. Nakakainis. Ang dami naming sweet and happy moments ni Josiah pero nauwi lang lahat sa wala. Sa totoo lang, hindi ko sure kung tama yung decision kong makipag-break sa kanya noon kasi pupunta na siya sa Australia at naghihintay sa kanya si Zoila. At ako maiiwan dito. Inamin din ni Josiah na mahal pa niya si Zoila, so anong gagawin ko? E di pinalaya ko na lang kahit na masakit sa akin. Pakakasalan kita pag nabuntis kita. Magtiwala ka sa akin. Ganito naman ang salita ni Steven noong nasa kwarto niya kami. Galing kami ng party at nakainom kami. Kami na noon, 3 months lang siyang nanligaw pero galante kasi siya masyado. Weekly may bouquet of red roses ako, tapos sa mga sosyalang restaurants kami kumakain. Lumalabas kami ng Santa Maria kapag nagde-date kami. Madalas nakakarating pa kami ng Maynila, Laguna, Baguio. Okay lang naman kung ayaw mo pa eh. Igagalang kita, Helen, kasi mahal kita. Sabi pa niya noong atubili ako na ibigay sa kanya ang katawan ko. Ang sabi ko, Steven,
3 months pa lang kasi tayo magkakilala. Paano kung lokohin mo ko? Wala pa akong babaeng niloko, Helen. And to tell you, kahit itanong mo pa sa mga katulong namin, ikaw pa lang ang babaeng inuwi ko dito. Hindi ako masamang lalaki, Helen. Pangako kahit kailan, hindi kita sasaktan. Kahit isang butil na luha, walang aagos mula sa mata mo ng dahil sa akin. Helen, mamahalin kita at aalagaan. Pangako yan. Gago, tarantado. Hindi ko maiwasang masambit ang mga masasamang salitang ito kapag naaalala ko ang mga sinabi niyo ni Steven sa akin noon. Kahit kailan hindi kita sasaktan, kahit isang butil na luha, walang papatak mula sa mata mo ng dahil sa akin. Mga lalaki talaga, makuha lang ang gusto, magiging makata pa. Mangangako, hindi naman tutuparin. Nabuntis ako ni Steven, Kuya Bono. Hindi pa ako tapos ng 4th year ko noon sa college, noong magkalaman na ang tiyan ko. Nalaman ni Tita Malu at nagalit ito sa akin. Ewan ko kung sino sa mga kasama ko sa bahay ang nagchismis kay Tita. Pinatigil niya ako ng pag-aaral at tinakot niya si Steven. Si Steven naman natakot yata. Pinakasalan ako sa huwes lang para lang magkapapel. Simpleng kasalan pero bongga ang honeymoon kasi sa Maldives kami nagpunta. Mahilig kasi talaga si Steven sa beach. Then nagsama na kami sa bahay nila pero hindi ako komportableng kasama ko ang parents niya at mga kapatid niya. Okay naman sila. Wala naman silang ginagawang masama sa akin pero parang dinumero ang mga kilos ko kapag nandun ako sa kanila. Yung pakiramdam ko, hinihintay lang nila ako magkamali tapos ay huhusgahan na ako. Hindi sa pamimintas, Kuya Bono, pero ako ang pinakamaganda sa bahay nila noon. Alam mo yung mga mukha silang komedyante lahat, pero napakaseryoso nila sa buhay. Siguro kapag na-meet mo sila in person, mag-aabang ka ng joke mula sa kanila pero mabibigo ka kasi iba sila. Mga seryoso silang tao. Nung una ayaw ni Steven na bumukod kami pero nagpumilit ako. So tumira kami sa isang townhouse sa Valenzuela. Noon naging masaya ako kasi diskarte ko na lahat at nakakagalaw ako ng malaya. Feeling ko talaga noon, Kuya Bono, ay isa na akong ganap na misis at noon ko din natuklasan yung hilig ko sa pagiging housekeeper. At natutuwa naman ako kapag umuwi si Steven sa hapon at pinupuri niya yung bahay, ang linis at mabango ang amoy, pati ang garden ko at syempre yung mga niluluto kong pagkain na pinagsasaluhan namin. So there I found happiness and contentment sa buhay ko sa piling ni Steven. Come with me, my sweet. Let's go make a family. They will bring us joy for all. Masaya talaga kami nung una, Kuya Bono, pero nung 8 months na ang tiyan ko, ay unti-unting nagbago si Steven. Madalas gabi na siyang umuwi, kaya't kumakain na lang akong mag-isa. Lumamig siya. Hindi na niya ako niyayakap at hinahagkan, at sa madaling araw ay nagba-vibrate ang phone niya at may tumatawag. Number lang naman. Hindi nakasave. Well, hindi ako tanga para hindi maghinala at hindi ako manhid para hindi masaktan. Kaya lang malapit na akong manganak noon at takot akong manganak na walang
kagigis ng ama ang anak ko. Kaya nagbulag-bulagan ako, Kuya Bono. Umiiyak ng lihim, nagkukunwaring okay lang kami ni Steven kahit na alam kong hindi na. Kasi may kinalulukohan na siyang iba. Di ba't ang pangako mo sa'kin, ako lamang ang iibigin? Ngunit bakit ngayon hindi mo man lang mapansin? Nagpasalamat ako sa Diyos noon dahil hindi kamukha ni Steven ang anak kong si Liam. Kamukha ko pero namana niya ang kaputihan ng lahi ni Steven. Morena kasi ako, Kuya Bono. Isinilang ko si Liam August 3, 2006. Madaling araw ng August 1 ay nabasa ko ang text ni Kylie kay Steven. Advance happy 4th monthsary, baby. Ganito ang bati ni Kylie, siya ang babae ni Steven. Nagising ulit ako alas 3 ng madaling araw. Inopen ko ulit ang phone ni Steven. Wala na yung text ni Kylie. Then kinabukasan nagpaalam si Steven. May meeting daw siya sa Cebu. Ang sabi ko sa kanya, alam mo namang kabuanan ko, di ba, Steven? Ready na si Mama. Siya ang bahala sa'yo kapag nanganak ka. Ganito ang sagot niya sa akin. Nung sumunod na araw nanganak ako, mama niya ang kasama ko sa ospital at siya ay nasa Cebu kasama si Kylie, ang kabit niya. Maganda kasi si Kylie, Kuya Bono, sexy at social pumorma. Para siyang fashion model at oo, nagselos ako, sobra. Pero idinagdag ko na din lang sa kinikim-kim kong galit ang pagsiselos na yon. Noon ko naalala ulit ang panganay naming kapatid, si Ate Mirna, na nagpakamatay dahil hindi niya kinaya yung dusa at pasakit dahil sa pag-iwan sa kanya ng asawa niya. Magha-high school na ako ng Kuya Bono kaya't tandang-tanda ko pa yung hinagpis na dinanas ng mga magulang namin dahil sa nangyari kay Ate Mirna. Sabi ko sa sarili ko noon, hindi ko gagayahin si ate. Hindi ako magpapaapi at hindi lang ako ang magdudusa. Alam mo, Kuya Bono, gabi-gabi mula nung malaman kong niloloko na naman ako ni Steven, tinititigan ko siya kapag natutulog siya. At ini-imagine ko kung paano bubulwak ang dugo sa leeg niya kapag sinaksak ko yun ng kutsilyo habang tulog siya. Nadedemonyo ang utak ko noon, Kuya Bono, pero mabuti na lang at napaglabanan ko naman. Ganun pala yan kapag kinikim-kim mo ang galit mo, kung ano-ano ang maiisip mo. Hindi kasi ako nagsasalita kay Steven eh. Hindi ko siya kinumpronta. Parang alam ko na kasi ang isasagot niya. Baka sabihin niya, ikaw ang pinakasalan ko at ikaw ang inuuwian ko, ano pa bang gusto mo? Or baka natatakot lang ako sa komprontasyon o sa kahihinatnan kapag nag-away kami. Kilala ko kasi ang sarili ko, Kuya Bono. Mabait akong tao pero once na nakaaway mo ako, kaaway na kita forever. At kapag nangyari yon sa amin ni Steven, anong mangyayari sa akin? Saan ako pupunta? May anak pa ako. Paano na si Liam kapag naghiwalay kami ni Steven? Pero may isang gabi noong 9 months na si Liam, nabasa ko ang text ni Kylie. Brinake niya si Steven. Pinicturan pa niya lahat ng gamit na binili ni Steven sa kanya at iiwan daw niya yon sa apartment niya. Hindi daw niya kailangan ang mga yon. Noong sumunod na gabi nakainom si Steven at naglandi sa akin,
Pinagbigyan ko naman. Sabik din kasi ako noon. Pagkatapos namin ay natulog na siya at ako nag-aabang ng text o tawag sa cellphone niya. Wala na. Ganon din nung sumunod na gabi at madaling araw. Wala nang nagte-text, wala nang tumatawag. Kaya parang natuwa ako noon kasi wala na akong kaagaw. Alam mo, Kuya Bono, yung natapos yung problema na hindi kami nag-away ni minsan ni Steven kasi hindi ko siya inaway o kahit pinaringgan lang. Oo, nagmukha akong tanga at nagdusa akong mag-isa. Pero at least, di ba, hindi kami nag-away. In fairness kay Steven, medyo bumalik siya sa dating sweetness niya sa akin. Maaga na siyang umuwi at inilalaan niya ang oras niya sa bahay sa pagbabantay kay Liam, bagay na sobra ko namang kinatuwa noon. Naisip ko, buti na lang pala at nagtimpi ako noon. Hindi ko siya inaway. Hindi ako nakalikha ng gulo na maaari sanang ikasira ng pagsasama namin. Hanggang sa sumapit pa ang isang hapon, dumating siyang may dalang bouquet of flowers. Para sa'yo, sabi niyang nakangiti. Natigilan ako noon at nag-isip, kinutuban. Wala naman kasing okasyon o special date, bakit niya ako binigyan ng flowers? Anong meron, Steven? Tanong ko. Wala lang. Nadaan lang ako sa flower shop. Sabi niya tsaka dumiretso sa crib ni Liam. Pero hindi nawala ang pagdududa ko noon, Kuya Bono. As in, habang ginagawa ko ang mga gawain ko ay tumatakbo ang isip ko. Pakiramdam ko may ginagawa na naman siyang kalokohan. Kaya lang nung mahihiga na kami, hinaplos niya ang mukha ko. At ang sabi niya, Babe, sali ka ulit sa beauty contest. Ha? Sige na, yung Mrs. ni Henry sasali eh. Sinong Henry? At saka anong contest? Mrs. Philippines International. Sa Maynila gaganapin. Ongoing na ang audition eh. So Steven, ito ba ang dahilan kung bakit mo ako binigyan ng flowers? Parang ganun. I just love seeing you holding a bouquet of flowers. And I love to see you again on the stage, flaunting the beauty that you have. Steven, hindi ako maganda. At saka, nakalimutan mo na ba yung question and answer nung sumali ako back in college? Ikaw pa nga nagtanong sa akin ng question na yun, di ba? Ang sabi ko, hindi ko cup of tea ang beauty contest at huling pageant ko na yon. Yun ang sagot ko, di ba? Yes. At mali ang sagot mong yun kaya ka hindi nanalo. May chance kang manalo noon kung ginalingan mo lang sana ang sagot mo. Iyan ang totoo, Steven. Wala akong hilig sa beauty contest kaya ganun ang sagot ko. Babe, please, consider joining again. Steven, hindi ko maharap yan. Maliit pa si Liam. Kukuha ako ng yaya. Si Naida, yung anak ni Nanay Maring na yaya ko noon. Steven, bakit ba? Ayoko. Please, babe. Gusto kitang ipagmalaki eh. Ayaw mo ba nun? Pag natalo lang ulit ako, Steven, may pagmamalaki mo pa rin ba ako? Yes, of course.
Pero this time, hindi ka matatalo dahil tutulungan kita. Tuturuan kitang sumagot ng tama sa question and answer. At sigurado ako, ikaw ang tatanghaling Miss Philippines International. Pumayag ako, Kuya Bono. Wala namang mawawala eh. Magkakayaya pa si Liam, which means gagaan ng konti ang buhay ko at magkakaroon ako ng mas marami pang oras sa mga halaman ko at iba pang hobbies gaya ng cross-stitching at pananahin ng mga kortina at bed sheets. Hindi ko naman maiaalis kay Steven yung hilig niya sa ganong contest kasi kontesero siya dati. Hindi nga lang din nananalo dahil hindi naman siya kagwapuhan, maganda lang ang katawan at matalino, magaling rumampa. Kumuha nga siya ng baklang magte-train ulit sa akin sa pagrampa, tapos sa gabi 2 oras ang nilalaan namin para sa training namin sa question and answer portion. At siya, si Steven ng trainer ko. Lalo pa akong humanga sa kanya noon, Kuya Bono, kasi magaling talaga siyang mag-isip ng sagot. Kapag kasi mali ang sagot ko sa tanong niya, sasabihin niya sa akin ang tamang sagot, pati kung paano sagutin ng tama. Kapag weekends, lumalabas kami. At hindi ko makakalimutan yung araw na yun na nasa Tagaytay kami. First time ko doon at talagang ang ganda ng view. Tapos biglang nagsalita si Steven. Babe, question and answer tayo. About nature naman. Baka kasi tanungin ka tungkol sa environment eh. Kapag nanonood din kami ng balita sa gabi, bigla siya makakakuha ng tanong mula sa balita. Hihinaan niya ang volume ng TV tapos, babe, question and answer tayo. As in, walang araw noon, Kuya Bono, na hindi ko naririnig sa kanya ang salitang question and answer. Ultimong patulog na ako, bigla akong iimikan. Babe, question and answer tayo. Steven, matutulog na ako. Tsaka na lang kapag natanggap talaga ako sa audition. Tsaka tayo mag full blast sa training, okay? Sige, pero last na to. Gusto ko lang marinig ang sagot mo sa question na ito. What is your greatest fear? Sa tanong na yun, Kuya Bono, ay idinilat ko ang mga mata ko. Humarap ako sa mukha ni Steven noon at eye to eye ko siyang sinagot ng, my greatest fear is a broken family. As a wife and a mother, there is nothing more important to me than a strong binding family. I love my husband as much as I love my child. And there is nothing I ever wish for than for us to be together, united, and never fall apart. Kaya lang 1 linggo bago sumapit ang first birthday ni Liam. At pagkatapos nun ay pupunta na dapat kami sa Maynila para mag-audition. Nagsimula na namang mag-vibrate sa gabi at madaling araw ang cellphone ni Steven. At nagulat ako dahil si Kylie ulit ang nagtatangkang tumawag. Kabisado ko na kasi ang number ni Kylie, 6066 ang dulo. Hinayaan ko lang ulit. Pero nung sumunod na gabi, nagpuyat si Steven sa office niya. May office kasi siyang maliit sa townhouse namin. Ako ang unang nakatulog noon, pero ako din ang naunang gumising kinabukasan at ang una kong ginawa ay ang tangkaing buksan ng cellphone ni Steven, pero nabad trip ako dahil nagpalit na rin siya ng password. Dati kasi ay hindi niya alam na alam ko ang PIN ng phone niya. Ang ginawa ko ay nag-isip ako kasi 4 na characters lang naman. Una kong inisip ang mga initials nila
SL kay Steven at KD naman kay Kylie. Then tiningnan ko sa keypad ng phone kung saan numbers nakasama ang mga letters na yon. 7553. Nag-open. Natawa pa ako, Kuya Bono, dahil first try ko lang nahulaan ko agad ang pin ng cellphone niya. Kaya lang talaga yatang naninigurado na si Steven noon. Wala akong nakitang convo nila ni Kylie sa text. Tapos napansin ko merong isang app doon na ang pangalan ay Folder Lock. Nung i-open ko, hindi ko mabuksan. May pin code din. Sinubukan ko ulit yung 7553. Wrong pin. Binaliktad ko, ginawa kong 3557. Nagbukas. At doon ko nakita ang napakaraming pictures nila ni Kylie. Marami sa resto, sa mall, sa loob ng hotel at pareho silang topless. Pero natutok ang paningin ko sa picture ni Kylie na nasa showroom sila na isang tindahan ng sasakyan. At pumost pa si Kylie sa tabi ng isang maliit na kotseng kulay dilaw. Agad tumakbo ang isip ko, baka ako nagpapabili o nagpabili ng ganong kotse si Kylie. At dahil sa takbo ng isip ko ay nakadama na naman ako ng selos, Kuya Bono. Kung iisipin ko kasi, walang biniling mamahaling gamit si Steven para sa akin simula nung makasal kami. Nagngit-ngit ako noon, Kuya Bono, pero nagtimpi lang ulit ako. At sa pagtitimpi, lumuha lang ulit ako ng palihim. Nasaan na ang pangako mo noong sinusuyo ako? Anong tamis, anong lambing binibigkas ng labi mo? Kaya lang pakiramdam ko puno na ang salop ko nung sumapit ang first birthday ni Liam at maghapong wala si Steven. Andon yung mama niya at dalawang katulong nila. Tumulong sila sa mga gawain para sa party ni Liam, pero si Steven wala. At kapag ganun, iba ang hinala ko. Pero hinayaan ko lang ulit. Dumating ng bahay si Steven 6:00 pasado ng hapon at wala ng bisita. Malinis na rin ang lahat. Noon, Kuya Bono, ay gusto ko na siyang komprontahin. Ako, kinaya ko yung pambabaliwala niya sa akin. Pero yung gawin niya yun sa anak ko, first birthday ng anak ko, parang hindi ko na kayang magtimpi. Sinundan ko siya sa taas. Pero bago pa ako makapasok ng kwarto namin ay narinig kong may kausap siya sa cellphone niya. At ang sabi niya, "Sige, give me 30 minutes. Magsha-shower lang ako." Noon, Kuya Bono, pakiramdam ko umuusok na ako. Kararating lang pero aalis na naman. "Not this time, Steven," sabi ko noon sa sarili ko. Puno na ako. Sawa na ako magpasensya at magtimpi. Tuturuan kita ng leksyon, hayop ka. Kinuha ko ang bagong bili kong ice pick, Kuya Bono. At nanginginig ako at hindi pa nasayahan, hinasa ko pa ang ice pick. Nginig na nginig ang kamay ko nung hawak ko ang napakatulis na bagay na yon. Diretso ako sa garahe at tinusok ko ang 4 na gulong ng kotse ni Steven. Mahirap butasin ang mga gulong pero gigil ako kaya ubos lakas kong ginawa yon. Pagkatapos nun ay tinawagan ko si R1, best friend ni Josiah. Sinabihan ko siyang pumunta siya sa kanto malapit sa bahay. Hinintay kong komprontahin ako ni Steven nung malaman niyang flat lahat ng gulong ng kotse niya. Pero masamang titig lang ang iniwan niya sa akin. Maya-maya may dumating na 2 sasakyan sa harap ng townhouse. Isang kotse at isang motorsiklong mamahalin.
Yung nag-drive ng motorsiklo ay sumakay sa kotse tsaka umalis. Iniwan yung motorsiklong kulay berde sa harap ng bahay. Maya-maya'y sinakyan yun ni Steven at tsaka umalis. Tinawagan ko si Arwan. Sundan mo si Steven. Nakasakay siya sa malaking motor, kulay green. Oo, nakita ko. Dumaan dito. Sundan mo, Arwan. At pagbalik mo, bumalik ka ng 2 galong gasolina at may susunugin ako. Ako naman ay mabilis na nag-shower at nagbihis ng maganda, yung damit na isinuot ko sa casual wear noong sumali ako ng Miss PUP SMBC. Makintabang tela nun, satin, kulay silver, parang palara pero malambot, spaghetti ang strap at maiksi ang laylayan kaya naman litaw ang kalahati ng hita ko. Nag-makeup ako, full makeup, rush lang. Pero hindi na ako nagkaroon ng oras para gawin pa ang buhok ko dahil tumawag na si Arwan. Yung gasolina, tanong ko. Meron na, 2 galon. Okay, bababa na ako. Binuhat ko ang anak ko kahit tulog. Binitbit ko ang sapatos kong katerno ng damit ko, makintab ding kulay silver. Sumakay kami sa kotse ni Arwan patungong subdivision kung saan nagpunta si Steven. Hindi naman exclusive subdivision yun. Wala ngang guardhouse eh. Then huminto si Arwan sa tapat ng bahay bago ang bahay kung saan naroon si Steven. Arwan, kung anumang mangyari sa akin, dalhin mo si Liam sa bahay ng parents ni Steven. Helen, sure ka ba sa gagawin mo? Arwan, ang tagal ko nang gustong gawin to. Sige, mag-iingat ka na lang ha. At saka, isipin mo yung mga tinuro ni Josiah sa'yo. Gamitin mo. Bitbit ko ang 2 galon ng gasolina at lighter. Nakasukbit sa balikat ko, paeke sa aking shoulder bag, kung saan naroon ang picture namin ni Steven. Lumakad ako patungong bahay na kinaroroonan ni Steven. Medyo mataas ang bakod pero naririnig ko ang ingay nila. Parang nasa labas sila. May tugtugan, tawanan, boses ng mga lalaki at babae. Nakita ko ang green na motor na sinakyan ni Steven at yung kotseng dilaw na bagong-bago pa. Yun yung kotseng nakita ko sa phone ni Steven na naka-folder lock. Gusto kong sumilip sana noon sa bakod kasi parang kung titingkayad ako ay makikita ko sana sila. Kaya lang ginagawa ang kanal sa tabi ng bakod. Bukas yun at parang bubuhusan pa lang ng konkreto kasi may mga bakal na nakaabang. Ang ginawa ko ay nag-doorbell ako. Paulit-ulit hanggang sa isang may edad na babae ang nagbukas. Itinago ko muna noon sa gilid ng bakod ang mga galon ng gasolina. Si Kylie po, tanong ko sa babae. Ay, wait lang ha, tatawagin ko.
Isinara niya ulit ang maliit na gate at noong muli itong bumukas, ay si Kylie na ang nasa harap ko. At napaka-sexy. Mas matangkad siya sa akin. Tinitigan niya ako. Parang inaninag niya ako, ang mukha ko, hanggang sa siguro'y nakilala niya na ako. Naghalukip-kip siya, taas kilay, at akmang tatarayan ako pero hinila ko bigla ang damit niya at pinagpupunit ko yon. Pagkatapos ay pinagsasampal ko siya. Humiyaw na siya at akmang tatakbo sa loob pero nasunggaban ko ang buhok niya. Di pa ako tapos sa'yo, sabi ko tsaka ko pinagsusuntok sa tiyan, sa mukha. Sumigaw siya ng napakalakas. Tuwing tatangkahin niyang sunggaban ang buhok ko, ay sinasampal at sinusuntok ko ang mukha niya. Hanggang sa maramdaman niya sigurong wala siyang laban sa akin, kaya't mabilis siyang humakbang ulit palapit sa gate. At hindi ko na siya nahabol. Pabigla niyang isinara ang gate at kumalampag yun sa harap ko. Hinayaan ko na siya. Dinampot ko ang mga galon at ibinuhos ko sa Kawasaki Ninja, yung motor na sinakyan ni Steven. Halos maubos ang laman. Lumipat ako sa katabing kotse, yung kotseng dilaw na bagong-bago pa, at pinaliguan ko rin ng gasolina. Helen! Putang ina ka, anong ginagawa mo? Narinig kong sigaw ni Steven. Lahat yata sila ay lumabas na noon. Pumose ako ng bonggang-bongga. Hi, Steven. Question and answer tayo. Sumagot ka ng tama or else mamalasin ka sa gabing ito. Siraulo ka na ba? Umuwi ka na, tangina ka, yung anak mo iniwan mo sa bahay. Umuwi ka na. Steven, eto ang question ko. Sino ang mas mahal mo? Ako o yung kabit mo? At bakit? Noon, Kuya Bono, ay nakita kong tumabi si Kylie kay Steven. Isinampa pa ni Kylie ang kamay niya sa balikat ni Steven. Muwi ka na! Ang dami mong alam. Nababaliw ka na ba? Sagot, Steven. Sagot! I need your answer. Sino ang mas mahal mo? Ako o yung kabit mo? You have 20 seconds to answer, Steven, and your time starts now. Nakita kong kinausap ni Kylie si Steven habang panay ang sulyap ni Kylie sa akin. Tapos hinagkan niya sa labi si Steven. Talagang nananadya. Naghiyawan pa ang mga kasamahan nila nung matapos hagkan ni Kylie si Steven. Parang nag-cheer sila. Nanggigil ako, nasaktan, pero pinigilan kong umiyak. Steven, your time is up. Sigaw ko tsaka ko inilabas ang litrato namin mula sa shoulder bag ko. Malaki ang litrato namin ni Steven na yon. At iniharap ko sa kanila ang litrato. Sinindi ko ang lighter at saka ko sinunog ang laylayan ng litrato namin. At noong malaki na ang apoy ay tinapon ko sa kotse ni Kylie na alam kong si Steven ang bumili. Blam! Nagliyab ang kotse. Nakita kong parang gumuho ang mundo ni Kylie. Dilat na dilat ang mata, nakabuka ang bunganga. At ako naman, with poise and so much grace, ay naglakad ako pabalik sa kotse ni Arwan. Samantalang sila ay natataranta sa pagkuha ng pwede nilang ipamatay sa sunog sa nagliliyab na kotse ni Kylie. Sinalubong ako ni Steven. Tinangka niya akong suntukin pero hindi tumama. Demonyo ka! Sigaw niya sa akin sabay sunggab sa leeg ko. Sinakal ako. And I perfectly know what to do base sa turo ni Josiah. Ubos lakas kong tinuhod ang betlog niya at noong namamalipit na siya sa sakit ay pinakawalan ko ang malakas na suntok sa mukha niya, kaya lang hindi ko natansya. Napalakas, nahulog siya sa bukas na kanal kung saan may mga nakausling bakal. Noon ako natakot. Kaya't nagmadali akong lumapit sa kotse ni Arwan at kami ay tumakas.
Hindi naman namatay si Steven. Na-ospital lang. May sa demonyo din yata. 2 bakal ang tumusok sa likod niya pero hindi napuruhan. Humarap ako sa pulis nung ipatawag ako. Kakasuhan daw niya ako. Sabi ko, kakasuhan ko rin siya sa pambababae niya. Nag-ayos na lang kami, yun din ang gusto ng magulang niya. Maghiwalay kami pero sustentado niya si Liam at okay lang yun sa akin. Quits na kami. Nakaganti na ako pero kailangan ko magtrabaho para mabuhay ako. Di bali yung anak ko kasi may sustento siya. Masakit pa rin sa akin kasi nasa piling na siya ni Kylie. Pero pinaghari ko ang utak ko. Ano pa bang dapat kong ipaglaban kay Steven? Ano bang dapat kong panghinayangan sa kanya? Sa tulong ni Alpha, kaibigan din ni Josiah, ay nakapagsimula ako ng business. Then, nagsimula ulit ang masiglang communication namin ni Josiah. Bilang magkaibigan na lang kasi engaged na sila noon ni Zoila. After 9 months, dahil sa business ko ay nakilala ko si Lester. Isa siyang engineer na byudo at wala pang anak. Nanligaw siya, nagkaibigan kami at nagsama. Pero unang araw pa lang namin sa kanyang bahay ay nagparamdam ng kagustuhang bumalik sa akin sa Josiah. Hiwalay na daw sila ni Zoila at hindi natuloy ang kanilang kasal. Tinapat ko si Josiah noon. Ang sabi ko, late ka na, Josh. May bago na ako. Nung una, okay naman kami ni Lester. Mahilig siyang uminom ng alak at nauunawaan ko siya kasi ang tagal daw niyang nakamove on sa pagkawala ng asawa niya. Hinahayaan ko lang siyang maglasing kasama ang mga kaibigan niya. Hindi naman niya ako sinasaktan dati. Pero nagtangka siyang saktan ako isang gabing nakainom siya dahil lang sa ayaw ko nang magluto ng pulutan nila. Unang pagkakataon pa lang, kaso nagulat ako at hindi ko ulit siya natantya. Nahulog siya sa hagdan, dumaos-dos siya at naumpog ang ulo niya sa barandilyang bakal ng hagdan. Pa-letter L kasi yung hagdan ng bahay niya. So matapos maumpog sa kanto ng hagdan, ay nakita ko pang nakakapit naman siya kaso nakabitaw kaya't dumaos-dos ulit pababa hanggang sa sahig ng ground floor. Tinakbo namin siya dito sa ospital. Wala siyang malay pero may hemorrhage daw sa ulo. Unang gabi namin dito sa ospital, kausap ko si Josiah sa Skype at naging prangka siya. Uuwi ako dyan. Babawiin na kita. Malas yata ako sa lalaki, Josh eh. Baka mamaya ikaw naman ang maaksidente ko. Ako? Maaksidente mo? Eh ako lang nagturo sa'yo. Sa bagay. Uuwi ako, Helen. At may isang tanong lang ako sa'yo. Mahal mo pa ba ako? Sasama ka ba sa akin? Oh, akala ko isang tanong lang. Oo nga pala. O di sige, 2 tanong. Kailangan ko ding 2 sagot. Oo, Josh, mahal pa kita. At sasama kami sa'yo. Two old sweethearts who fell apart somewhere long ago. How were they to know? Someday they meet again. Have a need for more than reminiscing. Maybe this time
Nakatatlong gabi na rin ako dito sa ospital. Nag-usap na rin kami ni Lester. Maghihiwalay na kami pagdating ng papa niya galing ng Davao. Taga doon kasi sila. Pasensya ka na, Helen. Akala ko makakalimutan ko na si Sylvia kapag nagmahal ako ng iba. Hindi pa pala. Patawarin mo ako kung ginawa kitang panakibutas. Okay lang yan, Lester. Ako ang dapat mag-sorry sa'yo kasi na-aksidente kita. Sabi ko pero bigla siyang lumuha. Hinayaan ko siyang umiyak hanggang sa nagsalita siya. Nakita ko si Sylvia. Ewan ko kung panaginip lang yun pero parang totoo. Nakaputi siya at nakalutang sa ulap. At ako din, nakalutang din ako sa ulap. Kwento niya tsaka parang batang muling umiyak. Hinayaan ko lang siya kasi nauunawaan ko siya noon. Mahal na mahal pala talaga niya ang namatay niyang asawa. Tatlong araw pa bago makalabas si Lester dito sa ospital, on the way na ang papa niya. Andito na siya in 3 hours. Si Josiah naman ay naghihintay na sa departure area sa airport. Sa Sydney, pauwi na siya dito. Uuwi siya para sa akin at sa anak ko na ituturing din daw niyang anak niya. Hindi ko pa alam kung anong mangyayari, Kuya Bono. Alam ko namang hindi kami ora-oradang makakalipad papuntang Sydney, Australia. Pero tatanggapin ko ulit si Josiah. Mahal ko pa siya, although hindi na gaya ng dati, pero sure naman akong aalab ulit ang pag-ibig na ito kapag magkasama na ulit kami. Sisikapin ko, Kuya Bono, na makapagpadala ng part 2 ng kwento kong ito as soon as possible. Pero asahan nyo na magkakabalikan kami ni Josiah at mabubuhay kaming masaya kasi kilalang kilala namin ang isa't isa. At higit sa lahat, naniniwala ako na meant to be talaga kami. Gagawan daw namin ng paraan na makapagpakasal kami sa Australia kahit na ikasal ako si Steven dito sa Pilipinas. Bahala na. Basta ang gusto ko lang gawin ngayon ay hintayin sa Josiah at bigyan muli ang puso ko ng pagkakataong muling lumigaya. Till here muna, Kuya Bono, at maraming salamat sa tiyaga mong pagbabasa. Ingat lagi mga kapuso and thank you so much for your time listening to my story. Lovingly yours, Helen. She's back in his life, and it feels so right. Maybe this time love won't end. Love won't end. Hi po, ako po si Ampol ng Guryo. Narito na po ang part 2 ng kwento ni Helen. Dear Kuya Bono, magandang oras po sa lahat. Kumusta na po? Lalo na yung mga kagaya kong addict sa programa mo noon sa radyo. Andito rin ba kayo ngayon? It's been 13 years. Grabe ang bilis ng panahon. Siguro yung mga binata at dalaga noon na nai-inspire sa mga binabasa mong kwento noon sa radyo ay may mga anak na rin ngayon. Well,
I hope na pare-pareho tayong masaya sa ating pamilya. Oo, Kuya Bono, masaya din ako at kontento sa kinahinatnan ng buhay at pag-ibig ko. May 4 na akong anak. Kasama dun siyempre si Liam, yung anak ko sa aking unang asawang si Steven, na ngayon ay 14 anyos na si Liam. Tapos nagkaanak pa ako ng 3 sa aking mister ngayon. Ang mga anak ko ay sina Raya, 9 years old, Heldon, 7 years old, at bunso si Liana, na 4 na taong gulang naman. Sila ang buhay at mundo ko. Siyempre kasama din ang aking pamilya sa Isabela, mula sa parents ko, mga kapatid ko, mga pamangkin at mga apo. Oo, Kuya Bono, may mga apo na ako. Mga apo ng mga nakakatanda kong kapatid. Silang lahat ang nagpapangiti sa akin ngayon. Sila na aking pamilya. Sa unang bahagi ng kwento ko noong 2008, Kuya Bono, ay wala akong nabanggit tungkol sa aking pamilya sa Isabela. Kasi sa totoo lang ay wala silang papel sa buhay ko noon. Kasi ang nagpaaral sa akin ay tita ko sa Bulacan, si Tita Malu. Then alaga ko ang mga anak nila, kaya't sila ang may malaking bahagi sa buhay ko noon. Dati nga, napakadalang kong maalala sila mama pati mga kapatid ko, mga pamangkin. Parang wala akong pakialam sa kanila noon at malayo ang loob ko sa kanila. Pero may nangyari sa akin na lubusang nagbukas ng aking puso para sa kanila. Sa nangyaring yon ay naging bahagi ng aking paggising ang mahalin at pahalagahan silang lahat. Hindi na ako nagtrabaho mula pa noong 2009. Tumigil na rin ako sa pagdinegosyo. Nag-focus na lang ako dito sa bahay. Bagay na gustong-gusto ko naman talaga. At isa pang dahilan kung bakit ayaw ko na magtrabaho ay dahil nahihiya na ako magpakita sa mga tao. Nagkaroon talaga ako dati ng mababang kumpiyansa sa sarili ko dahil sa nangyari sa akin. Hiyang-hiya akong humarap sa ibang tao. Natakot ako na baka mahusgahan o kaawaan o pandirihan o katakutan. Pero sa kabila nito, Kuya Bono, ay naging mas maawain naman ako sa ibang tao. Kahit sa limitadong paraan lamang ay tumulong ako sa mga nangangailangan. Yung mga nakikita ko sa dyaryo at TV na humihingi ng tulong o donasyon, pinapadalhan ko ng pera. Sayang nga lamang dahil hindi ako makapunta upang personal sana na ipaabot sa kanila ang aking tulong. Si Ate Medi ang matagal ng katulong ng mister ko, ang siyang lumalabas para sa iba naming pangangailangan gaya ng pamamalengke, pagsha-shopping para sa mga gamit ng anak ko, at magpunta sa bangko at magbayad din ng mga bills noon. Ito ay ilan lamang sa mga adjustments na kinailangan kong harapin mula nung mangyari sa akin ng bangungot na yon sa aking buhay. Pangyayaring lalo namang nagturo sa akin upang lalo pang pahalagahan hindi lamang ang buhay ko kundi maging ang buhay ng bawat isa sa aking pamilya, mga kaibigan at iba pang taong nagnanais na mabuhay ng masaya.
Ang paggising ko, Kuya Bono, ay nagmulat hindi lamang ng aking mga mata kundi ng aking puso upang mas malalim pang pahalagahan ang buhay. Kapag wala akong ginagawa ay pinagmamasdan ko ang mga litratong kinuha noong mga panahong wala akong malay. 11 months, Kuya Bono. 11 months ang nasayang sa buhay ko. 11 months akong tulog. Kaya't masasabi kong 9 na buwan ang nawala sa buhay ko. 11 buwan na hindi ko nakita ang anak kong si Liam para akong nag-abroad. Nag-birthday ulit si Liam, second birthday niya noong 2009, pero sa mga litrato ko na lang nakita ang mga kaganapan. Masasayang kaganapan kung saan naroon ang mister ko, syempre. Ilan sa mga kapatid kong galing pa ng Isabela, sina mama at papa at ilan sa mga pamangkin ko. Buti na lang at may mga litrato. Ang mga iyon na lang ang pinagmamasdan ko upang magkaroon ako ng ideya sa mga kaganapang hindi ko mismo nasaksihan. Doon sa unang kwento ko noong 2008, natatandaan kong nagsimula akong magsalaysay na nasa ospital ako. Binabantayan ko si Lester na siyang kinakasama ko noon. Nagtapos din ang kwentong iyon sa pagsasabing nasa ospital pa rin ako kasama si Lester, pero parating na noon ang papa niya galing ng Davao kasi taga roon ang pamilya ni Lester. Pero bago pa yon ay nakapag-usap na kami ni Lester. Maghihiwalay na kami. At hindi naman siya tumutol kasi nasa kanya yung hindi direktang pag-amin na kaya niya ako niligawan at piniling makasama ay dahil inakala niyang makakalimutan niya ang kanyang pumanaw na asawa. Siya din ang nagsabi sa akin sa parang nagsosorry na nagamit daw niya akong panakip butas. Lumuha pa noon si Lester nung ikwento niya ang kanyang panaginip habang nakaratay pa siya noon sa ospital. Napanaginipan niya ang kanyang nasirang asawa at nakadama ko ng awa para sa kanya noon dahil sa pagkakatantong mahal na mahal pa rin niya ang kanyang namayapang misis. Naawa ako sa kanya pero bahagya ding nasaktan kasi mahigit 1 taon din kami nagsama at masakit sa akin yung realization na sa tagal pala naming nagsama ay
iba ang nasa puso niya. Kaya pala siya halos gabi-gabing umiinom noon at natatandaan ko pang nakakapagtalik lang kami kapag nakainom siya. Yung pag-inom niya lagi ay pilit ko namang inunawa pero hindi ibig sabihin nun ay okay lang yon sa akin. Naging problema ko din yon kaya nga noong magparamdam ulit sa akin si Josiah, matapos silang maghiwalay ni Zoila na girlfriend niya ay nag-open ako kay Josiah. Tapos sabi niya, kami na lang daw ulit. Uuwi daw siya at babawiin niya ako kay Lester. May pitak pa naman sa puso ko noon si Josiah kaya't ang sabi ko, sige, mahal pa rin naman kita at kung mahal mo pa rin ako, edi magmahalan ulit tayo. Ang bahaging ito ng aking kwento ay hindi nakasama sa unang part ng story ko noong 2008. Yung araw na dumating na ang papa ni Lester sa ospital, nagmano pa ako sa kanya nung dumating siya sa kwarto ni Lester sa ospital. Matanda na siya pero kay ganda ng ngiti niya sa akin noon. Nag-usap sila ni Lester sa kanilang Cebuano dialect. Tapos napalingon sa akin ng matanda. Unang salita niya sa akin ay hindi ko rin naintindihan at parang kausapin niya ako sa salitang Tagalog at yun nga ang kanyang ginawa. Iiwan mo na pala itong si Letong? Tanong niya. Noon ko lang narinig ang palayaw na yun ni Lester. Nag-usap na po kami, sir. Maghihiwalay na po kami. Sabi ko. Umiling-iling ang matanda bago nagsalita. Salamat na lang kung ganun sa pag-aalaga mo sa anak ko. Wala po yun, sir. Sige po, mauna na po ako. Sabi ko sabay dampot ng bag ko at ilang gamit na kailangan kong iuwi sa bahay ni Lester. Napatitig ako kay Lester at nadama ko pa rin yung awa sa kanya at ang bahagyang pagkurot sa konsensya ko kasi iiwan ko siya sa ganong ayos. Pakiramdam ko masyado akong selfish noon. Oo, selfish ako at kailangan ko siyang iwanan kasi kailangan kong magpunta sa airport upang salubungin si Josiah. Si Josiah na pinili kong maging susunod na asawa. Kaya lang ang araw na yon ang huli kong natatandaan bago ako mapagkaitan ng alaala ng 11 taon. Nakasakay ako noon ng taxi papuntang airport noong bigla na lang parang nawala sa kalsada ang taxi. Naiba bigla ng direksyon, tapos narinig ko ang ingay ng mga metal at busina ng mga sasakyan. Then bumaliktad ang taxi, tapos nagdilim na ang lahat.
Pagmulat ko ng mga mata ko, nasilaw ako sa matinding liwanag at puting-puti ang kisame at dingding ng silid. At agad din akong nakadama ng matinding gutom at pagkauhaw. Paglingon ko sa paanan ko, may nakita akong lalaki. Tulog na tulog sa sofa at makapal ang kanyang bigote at balbas. Gusto kong magsalita noon pero parang hindi ko maigalaw ang aking panga hanggang sa isang lalaki at isang babaeng parehong nakaputi ang pumasok sa pintuan. Doktor at nurse. Oh my God, conscious na siya, Doc. Narinig kong sabi ng nurse. Tapos yung lalaking tulog sa sofa ay nagising din at mabilis na lumapit sa akin at binigkas ang pangalan ko. Helen, sambit niya pero nakita ko ang pag-agos ng luha sa mata niya. Kahit na noon ay abala na ang doktor at nurse sa pag-check up sa akin. Napaluha na rin ako noong bumalik sa alaala ko ang nangyari sa taxi. Helen, anong nararamdaman mo? Tanong sa akin ni Lester. Mrs., naririnig mo ba kami? Tumango ka kung naririnig mo kami. Sabi ng doktor, tumango-tango ako. Kasunod noon ay kinausap nila si Lester bago sila muling lumabas ng pintuan. Pag alis nila ay bumalik sa tabi ko si Lester, hinawakan niya ang kamay ko at hinagkan niya ito. At maluha-luha pa rin sinambit ang mga katagang, salamat at nagkamalay ka na. Dininig ng Diyos sa mga panalangin namin. Noong una, Kuya Bono, ay hirap talaga kong magsalita pero naunawaan naman ni Lester noong sabihin kong gutom ako. Mabilis siyang lumabas at bumili ng pagkain, chicken joy at spaghetti. Pasensya ka na, ito ang pinakamabilis eh. Kaya mo bang bumangon? Lester, bakit hindi ka nag-aahit? Mamaya, mag-aahit ako. Sagot niya at pinilit niyang ngumiti. Tapos biglang bumukas ang pinto at nakita ko si Mama, ang bunso kong kapatid na si Maymay, pamangkin kong si Donnie at ang anak kong si Liam. Pero nagtaka ako kung bakit ang bilis niyang maglakad at lumaki na siya. Mama, gising ka na? Nakangiting tanong niya sa akin. Isinampa siya ni Lester sa tabi ko. At lumuluhang niyakap ko ang anak ko at hinagkan. Bakit bigla kang lumaki? Tanong ko sa kanya. Eto na ako, Mama, at malapit na ako mag-3. Di ba, Lola? Noon, Kuya Bono, ay labis pa rin ang pagtataka ko. Hinawakan ko ang kamay ni Mama na noon ay lumuluha din. 11 months kang comatose, anak. Salamat sa Diyos at nagkamalay ka na. 11 months? Ulit ko na parang hindi ako makapaniwala kaya tumingin ako kay Lester. Oo, Helen. 11 months ka dito sa ospital. Noon, Kuya Bono, ay muli akong napaluha, naiyak, napahagulgol habang yakap-yakap ang anak ko.
akala namin mawawala ka na. Grabe yung aksidente. Mahinahong kwento ni Mama. At anak, ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo para hindi ka na magulat kapag humarap ka sa salamin. Anak, nasira ang mukha mo. Ang lalaki at ang lalalim ng peklat sa mukha ko, Kuya Bono. Tapos yung kaliwang talukap ng mata ko, napilas din kaya't parang nakadilat ito at yung kanang mata ay normal. Mukha akong monster o costume sa Halloween party. Masakit nung una, naawa ako ng sobra sa sarili ko. Pero natanggap ko din dahil sa mga tao sa paligid ko, lalo na si Lester. Noong inuwi nila ako sa bahay ni Lester, kung saan noon ay nakatira si na Mama, ay kakaibang napansin ko sa kanila. Lalo na sa anak kong si Liam na close kay Lester at Papa ang tawag niya kay Lester. Isa pang pagtataka ko noon, Kuya Bono, ay bakit hindi ako iniwan ni Lester? Samantalang sa pagkakatanda ko noon, bago mangyari ang aksidente ay nag-usap na kami na maghihiwalay na kami. At nasaan si Josiah? Bakit hindi siya ang nakagisnan ko? Anong nangyari sa usapan namin ni Josiah na babawiin niya kami kay Lester? Magsasama kami at dadalhin niya kami sa Australia. Anong nangyari? Ito ang litong tanong sa isipan ko noon, Kuya Bono. Bago ako maaksidente, si Liam lang ang maingay sa bahay ni Lester. Si Ate Medi na matagal ng katulong ni Lester ay tahimik ting babae. Puro trabaho lang kaya kapag tulog si Liam ay napakatahimik ng buong bayan. Noong dumating kami galing sa ospital, unang araw ko sa bahay ni Lester after 11 months na pagkakakomatose ay iba ang bahay ni Lester. Maingay, magulo, at kasama siya, si Lester, sa mga maiingay kasi nakikipagkulitan siya kay Liam, sa kapatid ko at sa pamangkin ko. Si Mama ang nakapagkwento sa akin. Nung hapong yon, nasa veranda kaming dalawa at nagbimeryenda. Noon kasi ay nagpaalam si Lester, may bibilhin lang daw siya saglit. Si Josiah ang tumawag sa ate mo at ibinalita yung nangyari sa'yo. E di, sumugod kami dito, isang van kami, mga ate at kuya mo, mga pamangkin mo at ang papa mo. Pero makaraan ng 2 linggo, umuwi din sila ng Isabela at kaming 3 ang naiwan para may kahalili si Lester sa pagbabantay sa'yo sa ospital. Mama, si Josiah, nakatatlong dalaw din siguro sa'yo sa ospital. Tapos, bumalik na rin ng Australia. Hindi naman nagpaalam sa amin Si Lester, Mama, naghiwalay na kami nung araw na yun.
Mahal ka ni Lester, anak. Hindi ka niya binitawan. Hindi ka niya iniwan. Halos maubos na ngayong ipon niya sa bangko dahil sa mga gastusin mo sa ospital eh. Sigurado bang mahal niya ako, Mama? Baka naman naaawa lang siya sa akin. Mahal kita, Helen. Narinig ko ang boses ni Lester sa likod ko at paglingon ko ay nakita kong may hawak siyang isang bouquet of red roses. Mahal kita at pakakasalan kita. Sabi niya tsaka inabot sa akin ang bouquet, humalik sa pisngi ko. Salamat, Lester, pero kasal ako kay Steven. Pirma mo na lang ang hinihintay ni Steven. Noon pa niya gusto mag-file ng annulment dahil magpapakasal daw sila ng girlfriend niya. Sabi niya tsaka lumuhod sa harap ko. At noong nakaluhod na siya ay may dinukot siya sa kanyang bulsa. Maliit na kahon at syempre alam ko namang sing-sing yun. Kaya lang bumilis noon ng kabog ng dibdib ko. Tapos ang sabi niya, Helen, will you marry me? June 2013 pa kami nakapagpakasal, Kuya Bono. 2012 lumabas yung approval ng annulment namin ni Steven. That same year ay nagpunta kami ng Brazil para makapag-plastic surgery ako. Okay naman ang resulta pero hindi pa rin perfect gaya nung dati kong mukha noong hindi pa ako na-aksidente. Pero at least hindi na ako mukhang monster at nagagawa ko na ring lumabas at humarap sa ibang tao. Guminhawa na rin konti ang buhay ni Ate Medi noon dahil hindi na nakapasan sa balikat niya lahat ng mga bagay na dapat ako sana ang gumagawa, lalo na sa mga pamamalengke, pagbili ng gamit sa bahay at gamit ng mga bata. 2012 ko rin isinilang si Raya, ang panganay namin ni Lester. Then June 2012, nagpakasal na kami sa Isabela. Barrio-style wedding, Kuya Bono, at napakasaya. Na-amuse nga din sina Lester at ang pamilya niya sa uri ng kasal sa amin sa Isabela. 2014, muli ako nanganak. Si Heldon naman na Xerox copy ni Lester. Then 2017, isinilang ko si Bunso na kasing ganda ko naman. Diyos lang. I treasure every single day of my life, Kuya Bono. Lagi kong ipinagpapasalamat ang bawat umaga na bigay ng Diyos na ako ay nagigising na masigla at sinikap kong maging positibo lagi ang aking pananaw. No hate but love. Love for myself, love for my loved ones, my friends and relatives, and to everyone na nakikilala ko along the way. Pinagsisihan ko rin yung ginawa kong paghihiganti noon kina Steven at Kylie. Napagtanto ko na dapat pala hindi ko yun ginawa, yung manakit ng kapwa dahil naagrabyado ako. Nakonsensya ako dahil alam ko na ayaw ng Diyos na nagtatanim tayo ng galit sa ating kapwa. At ang dapat sana'y ipinagpasa Diyos ko na lamang noon ang lahat.
Kaya kung sakaling maagrabyado ulit ako, Diyos na lang ang bahala sa Kanya. Si Josiah, nakaka-chat ko naman sa Messenger at may 2 na rin siyang anak sa Australiana niyang asawa. Si Steven, binigyan ko rin ng karapatang makasama si Liam paminsan-minsan kasi anak naman niya ito. Responsable naman si Steven sa mga needs ng anak namin, so okay lang din kami. Friends kami, pati ang asawa niyang si Olivia na tubong La Union. Ilocana din, kaya't vibes kami. Simple lang din kasi si Olivia, sincere at honest. Si Kylie, na siyang dahilan ng paghihiwalay namin ni Steven noon, ay pokpok daw ngayon sa Dubai, sabi ni Olivia. Sinuway ko naman kaagad siya noon. Nagsabi ko, "La, hamay bagbaga deta Olive, dakis deta," sabi ko. Tinawanan lang niya ako. Ang sinabi ko, huwag niyang sinasabi yung ganon kasi masama yon. Nakakahiyaman, Kuya Bono, na humiling pa rin sa Diyos kasi sobra na yung naibigay niyang pangalawang buhay sa akin at yung paghaplos niya sa puso ni Lester para mahalin ako sa kabila ng lahat. Pero lagi pa rin akong humihiling sa Diyos na gabayan niya lagi ang lahat ng mga taong mahalaga sa akin at lahat ng taong nananalangin sa Kanya. At hindi ko pa rin nakakaligtaang magpasalamat sa Kanya sa araw na yon, matapos ng 11 buwan na wala akong malay, ay ginising niya ako. Mahal na mahal ko ang asawa ko, Kuya Bono, at hindi ko pwedeng pagdudahan ang pagmamahal niya sa akin. Naaalala pa rin niya ang dati niyang asawa, ngunit hindi na raw siya nasasaktan sapagkat tanggap niya na may iba talagang nakadadhana para sa kanya at ako yun. Hanggang dito na lang ang update ng kwento ng buhay ko, Kuya Bono, at maraming salamat sa muling pagbabasa. Lagi tayong magdasal, mga kahugot. Hindi lang basta mag-ingat kasi kahit na nag-iingat ka, kung yung iba ay hindi naman nag-iingat, maaari ka pa rin madamay sa kamalasan nila. Pero kung tayo ay nagdadasal, ang Diyos natin ang mismong mag-iingat sa atin. Gumagalang at lubos na nagpapasalamat, Helen. Lord, I come to you. Let my heart be changed.